falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for. Isang maulang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe, signal number 4 na po mahabigan sa Batanes. Habang papalapit ang Super Typhoon Leon. Magandang hapon ngayon ay Miyerkules, October 30. At welcome po sa DILG sa DCRH sa Break Time. Ito ba yung lingkod Deo Macalma. At syempre, maliban sa akin ay mga kasama natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG, Attorney Salvacion Bakay. Magandang maulang hapon, Director Eva. Magandang hapon. Magandang hapon, Pilipinas, at sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid na mabalita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Attorney, nawala si Attorney Eva. Naputol ba si Attorney? Ayan. Ba't malakas na ba ang ulan sa QC, sa DILG? Ha? Ayan. Ay, talaga ingat-ingat po tayo, ha? Ayan, dito sa umuulan na ba dyan, Attorney, sa QC, sa DILG? Malakas ba ulan dyan? Off the office po ako ngayon, Lakay, kaya po ako naka-Zoom. Hindi ba umuulan dyan? Nakamute ka yata, Attorney. Ayan. Ayan. Ayun. Dito sa paroonan ko ngayon, Lakay, makulimlim lang po, walang ulan. Lang. Buti naman, ha? Samantala at sa ating bago ating mga bisita, abay dumako muna tayo, Attorney, sa ating mga balita at aksyon sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. At sa ating mga balita, naglabas ng memorandum ang DILG kaugnay ng strict enforcement of force evacuation protocols ng mga lokal na pamahalan sa Luzon bilang pagganda sa Super Typhoon Leon. Naku, sa inyo nga pala itong Super Typhoon, Attorney, sa Batanes, ha? Signal number 4 ngayon doon. Inatasan din ang Philippine National Police at Bureau of Fire Protection na magbigay ng suporta at tulong sa mga local chief executive sa sapilitang paglilikas at pagtiyak sa seguridad ng mga evacuation centers. Inabisuan din ang mga DILG regional directors sa Region 1, 2, 4 o 5 at CAR na siguruhin ang pagpapatupad ng mga LGUs na mga protocols ng force evacuation. Ayon sa Pag-asa, lumakas pa bilang isang super typhoon ang bagyong Leon na humahagupit sa extreme northern Luzon at posibleng maglandfall sa Batanes mamayang gabi o kaya bukas. Kaya alalang-alala kanina si Governor Marilu Cayco nang makapanayam natin at pinaganda ang kanyang mga kababayan sa Batanes. Attorney. Luzon Island Circuit sa
pangunguna ng DILG Mimaropa, katuwang ang Local Government Academy at ng Luzon Local Governance Regional Resource Centers or LGRRCs. Naging sentro ng forum ang ilan sa mahuhusay na programa at proyekto ng mga lokal na pamahalaan gaya ng Batangas City IBOS, One Vision, One Province, One Ilocos Sur, at Project TOPI or Teaching Opportunities Prioritizing Illiteracy ng Kabagan LGU na makakasama natin in a little while. Ang Philippine Local Governance Forum ay taunang idinaraos upang himukin ang mga lokal na pamahalaan na makipagkolaborasyon at gumawa ng mga hakbang upang tugunan ang hamon na kinakaharap ng kanilang mga komunidad at pagpapaunlad ng kanilang kakayanan tungo sa mahusay na serbisyo publiko. Lakay? At kinilala naman attorney sa 2024 Urban Governance Exemplar Award ng DILG National Capital Region ang 17 LGUs sa NCR para sa kanilang exemplary performance sa iba't ibang compliance criteria sa implementasyon ng mga programa at pulisiya ng DILG. Ilan sa mga pagkilalang nakamit ng mga lokal na pamahalaan sa NCR ang Exemplary Performance for Child-Friendly Local Governance Audit, High Functional and Top Performer Anti-Drug Abuse Council o ADAC at Performance Audit. Ganon din ang Top Performer Peace and Order Council, POC Performance Audit at High Functional Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, LCAC BAUSI Functionality Audit. At binigyang pagkilala ang mga barangay poblasyon sa Muntinlupa City, Barangay Panghulo sa Malabon, Barangay 170 sa Caloocan, na Barangay NCR Regional Winner sa Tagapamayapa Incentives Award. Habang binigyan naman ng parangal din ang Makati, Parañaque at Quezon City sa kanilang mahusay na pagtugon sa Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Program. Attorney. Bilang third best employer in the Philippines for 2025, ang Bureau of Fire Protection or BFP na may puntos na 9.08. Wow! Ayon sa BFP, ito ay nagpapakita sa kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng mahusay na career opportunities, benepisyo at workplace satisfaction sa kanilang mga kawani. Ang Best Employer list ay taunang pagkilala ng Philippine Daily Inquirer, katuwang ang German market research firm na Statista na nagpapakita sa performance bilang employer ng mga kumpanya at institusyon. Ang listahan ay binubuo ng nasa 300 na mga kumpanya at government agencies na nairanggo based sa opinyon at rating ng kanilang mga empleyado. Samantala, hinimok naman ni DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ang lahat ng mga LGUs na maghanda katuwang ang kanilang mga Local Peace and Order Council, mga traffic enforcers, barangay tanod, barangay peacekeeping action teams at medical personnel upang tiyakin ang kaligtasan naman ng publiko sa mga sementeryo sa paggunita ng undas. Kaugnay nito ay mag-deploy ang PNP na mahigit na 27,000 na kapulisan sa buong Pilipinas upang magatid ng tulong at seguridad. At inaasahan ding makakaagapay ng PNP ang Bureau of Fire, Bureau of Jail Management and Penology para tumugon din sa mga public safety concerns at mga emergencies. At tuloy-tuloy na tayo, attorney, at ngayon ay tumungo tayo sa ngayon palang buwan, Oktubre, attorney, ha? Ipinagdiriwang natin ang Local Government Month. At ating alamin ang natatanging proyekto na kinilala sa
Galing Pook Award sa 2024, Attorney Eva. Attorney. Ayan, sa Galing Pook Award sa 2024, Attorney, ha? Ano ang latest dyan nitong nakalipas na linggo? Diyan lakay, sa katatapos lang na Galing Pook 2024 ay kinilala ang 10 outstanding local government programs na naghatid ng tunay na serbisyo sa kanilang mga komunidad. Makakasama natin sa hapong ito ang 2 sa 10 ito na na-awardan o nakakamit ng Galing Pook Award ngayong taon. Una na riyan ang Project TOPI or Teaching Opportunities Prioritizing Illiteracy ng pamahalaang lokal ng Kabagan, Isabela. Pangalawa riyan ay ang Puerto Galera Wastewater Management. Kaya naman ating alamin ang iba pang detalye kaugnay ng kanilang mga programa. Ating makakasama sa hapong ito si Mayor Christopher Mamawag ng Kabagan, Isabela at Mayor Rocky Ilagan naman ng Puerto Galera. Magandang hapon po, Mayor Mamawag at Mayor Ilagan. Magandang hapon po sa ating mga nakikinig. Magandang hapon po, Ma'am Sally at kay Sir Deo at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa DILG sa DZRH. Gandang hapon na naimbagamalem, Apo Mayor Mamawag at Mayor Ilagan. Magandang hapon din po sa inyo. Ay, magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon sa nakikinig po ng DCR's DILG. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Ayan. Sir, good afternoon. Ayan, good afternoon po, Mayor Mamawag and Mayor Ilagan. Attorney Eva, take it away. Sino unahin natin? Si Mayor Kabagan. Opo, yung sa may norte, Alakay. Mayor Topi, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano itong project na Teaching Opportunities Prioritizing Illiteracy? Kailan ito nagsimula at ano po ang layunin ng project na ito, Mayor? Ako ito nung aking nagsimula bilang punong bayan ng aming bayan. Marami po kasi dito sa aming mga kababayan, magmula nung bata pa, ay hindi marunong magbasa at magsulat. Oh. Pati rin po kayo, Ma'am Sally at saka si Sir Deo, o kaya kung sino man na nakikinig, kung naalala nyo, nag-aaral kayo nung grade school, may mga kaklase kayo na hindi marunong magbasa, na hanggang ngayon ay hindi marunong magsulat at magbasa. Kawawa naman po sila. Kaya nung 2018, sinimulan po namin yung mga magulang na gustong matuto na magbasa at magsulat para mapagbigyan naman ang kanilang mga hiling na matutong magbasa kahit man lang konti. At pangalawa po, kung naaalala nyo, pagka may mga meeting sa mga barabarangay, yung mga ating mga kapatid na hindi marunong magbasa at hindi marunong magsulat, yan po ay laging mga hindi uma-attend sa ating mga meeting dahil hindi po nila naiintindihan yung ating mga pinag-uusapan. Pangalawa, nahihiya po silang lumapit sa ating mga kababayang marunong magbasa at magsulat dahil nagkakaroon po nga po ng tinatawag nating inferiority complex. Yun po, yung talagang tumbok natin. Kaya noong 2018, nagsimula po kaming magturo sa mga magulang para naman matuto silang lumapit sa mga ating mga kababayan at magkaroon naman ng kaunting dignidad na nakakaharap ang ating mga ibang kababayan. Yun po, doon po kami nagsimula at nag-hire kami ng mga teacher na magtuturo sa kanila. At nakapagsimula naman po kami ng mga 35 na mga magulang. At doon sa 35 po na yun, meron pong 12 na gumraduate na natutong magbasa at magsulat. At hanggang ngayon po, magmula nung gumraduate sila, masayang-masaya sila dahil pwede na silang gumawa ng sariling listahan ng mga sinimulan nilang mga negosyo doon sa kanilang mga bahay po. Wow. Doon po kami nagsimula. So sa pamagitan ng Project TOPI, Mayor Mamawag, at sa mga kinuhan yung guro ay natuto silang magbasa at magsulat. Gaano po karami uli ang gurong kinuhan ninyo, Mayor Mamawag? At mga bata ang... Nagsimula kami, 5 lang muna. Pero nung tumagal-tagal, umabot po kami ng
75. Ba, dami. Pero kung isusuma total ko po lahat-lahat na hanggang ngayon, umabot na po sa 258. Wow. At bukod sa mga bata, meron din po kayong mga matatandang tinuruan na magsulat din at magbasa. Mayor Christopher Mamawag, sir? Apo? Yes, Sir Deo. Marami po kaming tinuruan na mga matatanda na magbasa at magsulat dahil nahihiya po silang lumapit sa ating mga teacher sa eskwelahan na magpaturo. Kaya ang ginawa namin, kami na lumapit sa kanila at pumunta sa mga bahay-bahay at doon po sila tinuturuan sa kanilang mga bahay-bahay para hindi ho napapansin ng mga ibang kapitbahay ang pagtuturo sa kanila. Ayan, attorney. Meron palang ganyan sa Isabela pa pala, ano ha? Strategy. May namin nalalim sa pagkaling ng galing. Hindi ko marinig. Attorney, medyo mahina po ang mic ninyo. Ayan, proceed please. Nilapit. So, nanalo nga po kayo ngayon ng Galing Pook Award, Mayor. Paano ngayon ito makakatulong para sa inyong pagpapatuloy at pagpapalawak pa ng Project Topi? Ito pong ating proyekto ay kinokopya ng mga ibang bayan na dito malapit sa Kabagan. Doon po ay nagiging masaya na ako dahil napapansin na din nila yung ating mga kababayan na hindi marunong magsulat, lalo na yung mga bata na nasa mga paaralan na hanggang ngayon at hindi marunong magbasa at magsulat. Na umabot na kung minsan, umabot na sa high school. Yung iba naman, umabot na sa senior high, hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong magbasa at magsulat. At ako po ay nagugulat dahil kung paano sila umabot sa ganung antas na pag-aaral at hindi pa marunong magbasa at magsulat. Yun po ang ating tinuturuan ngayon. Mayor Mamawag, medyo revelation tong sinasabi ninyo. Itong mga may edad ng sila ay graduate ng elementarya pero hindi marunong magsulat at magbasa. Mayor? Tama po 'yun. Wow. Ako rin po ay nagtaka kung paano sila umabot sa mga ganong antas ng pag-aaral na yung minsan yung iba umabot na ng papasok na ng kolehiyo. Sa totoo lang hindi pa marunong magbasa. Siguro po dahil sa epekto ng ating tinatawag na pandemic. Pero pati dito po ako nagugulat dahil nakuha ko yung mga record na yan na galing mismo sa DepEd. Wow. At bilang isa sa mga natatanging LGU na ginawaran po ng Galing Pook Award, Mayor Mamawag, ano po ang mensahe natin, Apo, sa ating mga kapwa LGUs na nais ding magtagumpay sa kanilang mga proyekto at mga programa? Isa lamang po, tingnan nila yung mga gaps ng services ng national government. Pangalawa, magkaiba-iba naman po ang problema ng ating mga LGUs. Pero sa amin po dito, ang napapansin naming malaking problema yung sa asunto ng edukasyon. Pangalawa po, para maging maganda yung resulta ng ating mga programa, lalo na sa lokal na pamahalaan, ay yung tinatawag na ownership. Akuin mo lahat ng parte ng lahat ng programa ng gobyerno at doon mo makikita kung paano yung magiging maganda ang resulta ng ating mga programa para sa ating mga kababayan. Apo Mayor Christopher Mamawag, Diyos ti Agngina, Apo, thank you very much at napakaganda ang inyong ginawa, ha? At nararapat lang pala na kayo ay parangalan. Thank you and congratulations, Apo Mayor Christopher Mamawag ng Kabagan, Isabela. Diyos ti Agngina, Apo. Maraming salamat po. Sa ngalan po ni Secretary Remulla at ni Yusek Odi, congratulations. Ayan, congrats sa attorney. Naglalaing kayo, Apo, dita Kabagan, Isabela, ha? At mula sa Kabagan, Isabela, Attorney Eva, dumako tayo sa Puerto Galera naman kung paano ginawa ang kanilang wastewater management. Wow, ang ganda-ganda dyan sa Puerto Galera, Attorney. Take it away para kay Mayor Rocky Ilagan. Opo, kanina galing tayo kay Mayor Christopher Mamawag ng Kabagan, Isabela. Ngayon naman, kasama natin ay isang rockstar sa local governance, Mayor Rocky Ilagan. Ito po ang ating tanong para sa inyo. Magandang hapon, Mayor Rocky. Yes, Attorney,
Ayan. Yes, Attorney, good afternoon. Yes, Sir Deo, good afternoon. Opo. Batang-bata pa si Mayor. Bang ibahagi sa atin, lalo na sa ating mga tagapakinig, kung ano itong Puerto Galera Wastewater Management. Kailan ito nag-umpisa at bakit ito sinumulan ng inyong lokal na pamahalaan, Mayor? Yes, Attorney, good afternoon sa mga nakikinig din po sa DCRH. Ang bayan po ng Puerto Galera ay turismo po ang aming hanap buhay. 41,000 ng aming mamamayan na dito po ay sustainableng nakikinabang. Halos 14,000 na hektarya ng katubigan at 26,000 ng hektarya ng kalupaan. So kung titingnan natin, napakalaki din po ng area ng aming katubigan. 13 barangay kami, 12 diyan ay coastal. So you can just imagine kung ano po ang problema. Lahat ng coastal na yan halos ay turismo po ang ikinabubuhay. If not, ang iba fishing and tourism, yan po yung aming But mainly we rely on 80% of my kababayan ay na turismo po ang hanap buhay. So noong 2016 ay nag-assume ako as mayor of this municipality 2016. Before that ay isa po akong dive master by profession. So yung barangay na saan ako nandoon ay turismo po ang pangunahing hanap buhay. Diving, scuba diving. So nakita ko doon mismo as a scuba diver ay nakita ko doon ang problema ng aking barangay. I was also the barangay captain of that barangay during that time. Sobrang taas na nung fecal coliform count. Yan po yung sa tubig. Yan po makikita yung analysis ng DNR kung gaano ka-pollute yung aming tubig sa dalampasigan namin. It goes to around 40,000 ang percent ng increase from the normal standard level ng DNR. So you could just imagine kung gaano na yung kapulyot yung tubig namin sa aming dalampasigan. As a dive master, nakakasama ko yung mga turista at naririnig ko mismo yung complaint ng mga skin problem, skin infection. Ang mabigat pa nito, pag umaga, 2016 ay pag lumabas kayo sa inyong mga resort nyo, namasyal kayo sa dalampasigan, instead of sariwang hangin ng inyong malalanghap, ay talagang masangsang na amoy na nanggagaling po sa mga septic tank kasi direktang umaagos yung septic tank sa aming katubigan na. Talagang napulyot yung yung aming baybay dagat ng aming bayan. During this time din ay first term ko as mayor, 2016 yan. Nakikita niyo sa picture yan. Direktang umaagos yan. Yung mga dalo yan. So nakikita niyo umaagos sa aming sa aming mga dalampasigan. Wow. Yung mga establishment ay halos nasa harapan na ng dalampasigan. Walang malakadang maayos. So, nakita namin yung problema, pinagtulong-tulungan ng aking mga kababayan, na-realize namin lahat na kailangan makita kung ano ang dapat gawin at ano ang problema. Nakikita niyo sa inyong picture, yan yung aming wastewater treatment facility. Ayan. Yung yan ang tanong namin, Mayor Rocky. Yan ang tanong namin, Mayor Rocky Ilagan, sa dumi, ayan, na lumalabas, napupunta sa karagatan, dalampasigan ano po ang inyong ginawa, Mayor? Paano nyo nilinis? Paano inayos ang wastewater management? At ano ang unang hakbang? Ayan, at gaano kalaki ang naitulong inyong wastewater management program sa inyong mga kababayan at napaganda ang inyong karagatan dyan para dumami ang turista? Yes, Sir Deo, ayan, makita mo naman, lahat yan ay pinagtulong-tulungan ng mga stakeholders, business establishments, stakeholders, NGOs. Nagtulong-tulong po lahat, even the University of the Philippines, yung Marine Science Institute nila, were also consulted regarding the problem. At yan nga ang sabi, we need a treatment facility. Ang problema namin, wala kaming pondo. To make the long story short, wala po kaming pondo. So, pumunta tayo sa national government, specific tayo sa TIESA, DOT, na nagbigay ng malaking pondo to make sure na magawa po yung facility. Nagkaroon ng mga yung clearing ng easement zone. Kasi talagang sobrang taas na ng just to make the long story short, kailangan pong siguraduhin na ang lahat ng establishmento ay nakakonect sa aming STP.
So talagang kailangan ng political will to do that. Hindi kasi basta hindi ho kukonek yung mga yan kung pakiusap lang. So talagang it's a matter of ng mayor. Kung paano nyo, kasi nagkaroon ng easement clearance, easement clearing, may mga giniba para to make sure na madadaanan yung aming easement zone diyan namin dinaan sa ilalim. Kung makikita nyo yung previous slide, nandoon yung malaki na yung walkway niya ngayon. Doon nasa ilalim niya yung mga pipeline. So, yan. Kita niyo po on the right side. Ganda. Yung left side, that's the old Sabang Bay. The right side, that's the new one. Yan po yung transformation niya. Yung walkway na yan on the right side, makikita niyo nandiyan yung pipeline namin. All the pipeline connect papuntang STP. So after nung 2018, alam natin yung sa Boracay closure. So kung hindi namin naayos yan, ganun din po ang mangyayari sa bayan namin. We were warned by DNR and by the President, by President Digong na sasaraduhan din ang Puerto Galera kung hindi namin mariresolbahan yung problema. Nag-start yung construction niyan I think 2017 yung facility. So nung magbaba ang Boracay, we were very na meron kaming ginagawang facility. Si Secretary that was si Mato during that time. I invited Secretary Simato to visit Puerto Galera. I checked the facility. Nakita niya na we're constructing the facility. So hindi na kami nakasama doon sa closure order for Boracay. So you can imagine po, Sir Deo, attorney, kung mawala, yan po ang aming hanapbuhay. Kung nagkaroon ng closure, walang hanapbuhay ang aking mga kababayan at siguradong walang turista. So kami po, we rely 80% of our ng aking mga kababayan sa turismo. Ayan. 2019, nung makikita nyo yung last slide, one after that one, makikita nyo yung talagang decrease. Sige, taas pa. Baba pa po natin yung slide. Baba pa po. Sige pa. No, taas. Makikita po natin, sige, one slide up. Hindi po, wala dyan. Pero makikita nyo yung drastic change. From nung 2019, from the 40,000% increase ng aming total coliform. Nung i-operate namin siya ng 2019, ay bumaba pa sa normal level na set by DNR. So, tuloy-tuloy po kami. Until now, kami lang yung LGU. Most of the STP ay ino-operate ng mga province, ng mga private companies. But this one, we are very proud to say that this is being operated 100% by the local government. Wow. Until now, from 2019 until today, 2024, we're operating it and yung aming, yan, tingnan, the green level that start from 2022 all the way 2024, below the normal level na kami. Ayun. Mayor, kanina nabanggit niyo po na ang mga partners po ninyo ay TIESA, DNR, the Academe, the DNR of course, DPWH. Sa mga tatlong ito, Mayor, na nabanggit niyo na, meron pa po ba kayong mga naging katuwang upang mapagtagumpayan po ninyo yung establishment ninyo or successful implementation ng inyong wastewater management program? Mga NGOs din po, Malampaya Foundation, Ayala Foundation, Locsin Foundation. These are all part of the group na nagtulong-tulong to make sure na ma-implement namin yung project at ma-operate namin ng maayos po. Ayun. The DNR, of course, is always monitoring us if we're on the right track. Yung mga lahat ng national clearances, sila yung nag-monitor. Sila yung gumugwardya sa amin. And we're very proud to say na this is nagiging maayos naman po. So may 100% by LGU. So may nakatuwang pala kayo, Mayor, sa private sector katulad ng Ayala Group. Ayan, ang galing. Yes. At Malampaya Foundation po. Malampaya Foundation. At bilang isa sa mga natatanging LGU na ginawaran po, Mayor, ng Galing POC Award ngayong taon. Ano po ang inyong mensahe sa mga kapwa natin, mga LGUs na nais ding magtagumpay sa kanilang mga proyekto at mga programa katulad ng ginawa po ninyo sa Puerto Galera? Sa totoo lang, marami na po mga LGUs ang pumunta sa amin. Nagpunta sa amin ng El Nido, Camarines Sur, Romblon. Same problem. Ngayon, I've heard also Coron is having the same problem. Sabi ko nga, nung magkaroon ng recognition ng DNR at ng DILG sa 5 gems, yung ng DNR and DILG,
isa kami sa 5 barangay na ginawaran nung 5 municipality, I'm sorry, na nandoon. I was asked personally by Secretary Abalos, Mayor, can we do it? Kaya ba ng LGU? Kasi we're very proud to say talagang LGU nag-ooperate nito eh. Sabi ko po, I think the LGU can deliver. Ang kailangan lang talaga po is the political will. Kasi sa amin po, katulad ng Palawan, ng El Nido, ng Camarines Sur, these are all municipal, tourism municipality eh. Hanap buhay po ang at stake dito ng ating mga kababayan. Kapag hindi natin sinolusyonan, ay wala akong mangyayari sa ating buhay. Kung hindi ho tayo ang gagawa ng paraan, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Sabi ko sa kanila kay Mayor Lynn was also here, ng El Nido. Sabi ko, Mayor, kung hindi tayong gagawa nito, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Ayan. Kung kaya namin, kayang-kaya nyo rin po. Ayan. Siguro, Attorney Eva, baka si Mayor Rocky Ilagan, abay konsultahin din dito sa NCR para malinis yung paligid ng Manila Bay, ha? At nang sa ganun, makapaligo rin tayo dyan sa Manila Bay. Ano? Ang galing. Ano sir? Sa kanila, sa kawayang kaharap, bubut pa po tayo. Ang galing-galing. Mayor Rocky Ilagan, maraming salamat po at thank you and congratulations. Ang ganda ng ginawa niyo sa Puerto Galera. Attorney. Thank you very much po, sir. Thank you. Attorney, thank you very much. Sa ngalan po, Mayor Christopher, thank you very much. Secretary Remulla, congratulations po Mayor Rocky and Mayor Christopher Mamawag. Ang galing naman. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Attorney Mayor Rocky Ilagan ng Puerto Galera at Apo Mayor Christopher Mamawag ng Cabagan, Isabela. Ang gagaling. Dapat yan mga gayahin, Attorney, di ba? Ayan. At sa ating pagbabalik ay marami pa tayong mga isyong tatalakayin. Attorney, ha? Punta tayo sa Puerto Galera, i-ready mo yung swimming suit mo, ha? Ayan, maligo tayo dun sa kanilang beach na ang ganda, ang linis. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. The Seal of Good Local Governance for Barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable, and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas. At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 barangays nationwide to profile and assess the performance of barangays for the year 2022. Out of the said number, 39,623 barangays were assessed to determine baseline information on various indicators, identify performance gaps, and recognize good performance. The SGLGB is not just an award. It's a celebration of commitment and the relentless pursuit of excellence. Let us continue to work hand in hand towards building prosperous, inclusive, and resilient communities. The Department of the Interior and Local Government keeps up with the new trends in governance and public management by setting higher standards in performance management that target fulfillment of actual needs of the citizens. At the forefront of this mission is innovation, with the development of the Citizen Satisfaction Index System, or CSIS, a tool for drawing in applicable information for gauging citizen satisfaction in areas such as health, support to education, social welfare, governance and response, public works and infrastructure, environmental management, and economic and investment promotion services. The CSIS, crafting ideas with lasting solutions through the voice of the citizen, delivering quality projects and services with demand. Encouraging a bolder vision for the public service, local governance, and citizen satisfaction for the future of the nation. Bibigay
Barangay Serbisyo Publiko, sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH website, DILG sa DZRH Break Time. Nagbabalik ang DILG sa DZRH sa Break Time. Dito tayo attorney sa DILG Connect. Ating bigyang pansin ang katanungan na ating mahabayan sa Department of Interior and Local Government, DILG. Take it away, Director Eva. Off mic ka, attorney. Ayan, attorney, nakamute. Ayan. Okay, take it away, attorney. Tama ka riyan, Lakay. Narito ang ilang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya sa DILG na atin namang bibigyan ng kaukulang solusyon at aksyon. Makakasama po natin sa hapong ito mula sa National Barangay Operations Office ng DILG, OIC Assistant Director Reynaldo Cusi. Magandang hapon, Sir Ray. Ay, magandang hapon, Director Eva and Sir Deo at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Gandang hapon pa. Magandang hapon. Opo, ang katanungan, Sir Ray, sino ang dapat mag-appoint ng SK Secretary at SK Treasurer? Ang SK Chairperson ba o si Punong Barangay? Sige po. Para po sa kaalaman... Go ahead, Director. Sige, para po sa kaalaman ng lahat, ang Republic Act number 10742 o ang SK Reform Act of 2015 at ang RA number 11768 ay ang mga batas na nakakasakop sa operasyon ng ating mga sangguniang kabataan. Kaugnay nito ang Section 13 ng SK Reform Act of 2015 as amended by its revised rules and regulations ay nagbibigay ng kapangyarihan at tungkulin o powers and functions ng ating sangguniang kabataan chairperson, kung saan ang pag-appoint ng SK Secretary at SK Treasurer with the concurrence of the majority of all the SK member ay isa sa mga kapangyarihan at tungkulin ng SK Chairperson. Nais po namin bigyan diin na ang pagtatalaga ng SK Secretary at Treasurer ay dapat with the concurrence o may pagpayag ng majority of the SK members. Ibig lamang pong sabihin na ang ating mga SK members ay mayroon ding role sa pag-appoint ni SK Chairperson, ng SK Secretary at Treasurer. So bilang paglilinaw, ang Act of Concurrence sa mga SK members ay nangangahulugan na dapat tingnan ng mga SK members kung na-meet ba ng kwalipikadong individual ang mga qualifications na nakasaad sa SK law. Batay sa nabanggit na provision ng batas, malinaw na ang SK Chairperson, hindi po ang punong barangay ang may kapangyarihan na mag-appoint ng SK Secretary at SK Treasurer. Ayun, Director Cusi, ayan, kami ni Attorney Eva, pwede ba kami maging SK Secretary at SK Treasurer o overage na po kami? Ano po ang mga dapat qualification dyan? Meron po yan. May mga qualification po tayo, no, para dyan, no, Sir Deo. Opo. Nakasaad kasi sa Section 10, no, ng ating SK law, in appointing the SK Secretary and SK Treasurer, the SK Chairperson and the members shall ensure that the SK Secretary and SK Treasurer meet all the qualifications and none of the disqualifications. So alinsunod po sa Section 10 sa nasabing batas, ito po yung mga qualification, no? Number 1, a citizen of the Philippines. So pwede kayong dalawa ni Director Iba dyan kasi kayo ay Filipino citizen. So number 2, a qualified voter and registered member of the Katipunan ng Kabataan. So dun po hindi na kayo papasok kasi hindi na kayo member ng Katipunan ng Kabataan. So number 3 po,
resident of barangay for not less than 1 year. Mhm. And number 4, at least 18 years old but not more than 30. Siguro naman pasok pa rin kayo doon, Sir Deo, not more than 30. $30 na kami ni attorney. So meron pa po yan isunod. May number 5 pa, able to read and write Filipino, English, or the local dialect kung saan yung kanyang barangay o rehiyon. Then sa number 6 naman, meron tayong must not be related within the second civil degree of consanguinity or affinity to any incumbent elected national official or to any incumbent elected regional, provincial, city, municipal, or barangay official in the locality. And number 7, must not have been convicted of final judgment of any crime involving moral turpitude. Ayun, attorney. Hindi na pala tayo pwede. Ayan. Attorney Eva. Di pa pasok si attorney. Ayan, attorney, take it away. Take 2. Attorney. Paliwanag qualifications. Ano po? Ngayon, ano naman po yung proseso ng appointment ng SK Secretary at SK Treasurer, Sir Jay? Okay. To operationalize Section 10 of the SK Law, at upang magabayan ang ating mga SK chairpersons and members of the Sangguniang Kabataan, ang DILG ay nag-issue ng Memorandum Circular number 2023-167 noong November 7, 2023. So, ang circular na ito ay naglalayon na ipaliwanag ang process of appointment ng SK Secretary at SK Treasurer. Ito yung mga sumusunod na proseso. Number 1, the SK Chair and SK members shall ensure that the Secretary and Treasurer meet all the qualifications and none of the disqualification na na-discuss natin kanina. So, i-check ng maigi ng mga SK officials kung kwalipikado ba o ang i-appoint na SK Secretary at Treasurer o hindi. So, pangalawa, the SK Chairperson shall issue an appointment to the SK Secretary and SK Treasurer. So pangatlo, the SK Chairperson shall convene in a meeting the SK members and present the appointment for their concurrence. So kailangan may concurrence po ang mga SK members. So pangapat, dapat din mag-designate si SK Chairperson ng isang SK member na magdo-document sa proceedings on the appointment. Number 5, the SK members shall deliberate on the qualifications of the appointees. At ang panghuli, yung once the qualifications of the appointees are ascertained, the appointment shall be concurred by the majority of all the SK members through an SK resolution during the meeting called for the purpose. So, kailangan din na mahalaga na tandaan, bago officially assume sa office yung ating mga appointed SK officials, dapat yung appointed SK Secretary at Treasurer mag-undergo sila ng tinatawag nating SK mandatory training o yung SKMT. So bilang karagdagan, yung appointed SK Treasurer natin dapat mag-undergo rin siya ng mandatory TESDA bookkeeping training. Kasi treasurer siya, kasi kailangan malaman niya kung paano mag-bookkeeping. So kailangan nilang makipag-ugnayan sa City Municipal Youth Development Office at sa ating DILG City Municipal Field Office upang ma-schedule ang kanilang SKMT. So sa kaso naman ng appointed SK Treasurer, kailangan ding makipag-ugnayan sa TESDA Provincial Field Office para naman sa schedule o iba pang impormasyon ukol sa mandatory bookkeeping training. So para po sa iba pang mga panuntunan, hinihikayat namin ng lahat ng mga taga-subaybay sa programang DCRH na bisitahin ang DILG website na matatagpuan sa www.dilg.gov.ph upang ma-access at ma-download ang DILG MC number 2023-167
167, no, dated November 7, 2023, at iba pang mga SK-related circulars. Ayun, Director Ray Cusi, sir. Maraming salamat po at Merry Christmas. Ganon din po sa inyo. Merry Christmas, Sir Deo. And Director Iba, Merry Christmas. Attorney Iba. Salamat sa inyo. Thank you very much. Okay, Attorney Iba, ayan. Meron ka bang babatiin ngayon bago tayo magpaalam? Ganon. Ang DILG po ay nakikiisa ngayong buwan ng Oktubre sa pagdiriwang ng buwan ng mga katutubong Pilipino at sa ika-27 taon ng pagpapatibay ng batas ukol sa karapatan ng mga katutubo o Indigenous Peoples' Rights Acts or ang tinatawag nating IPRA. Makiisa po tayo sa paggunita ng IPRA at sa pagkilala at pagtaguyod sa karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural. Lakay? At magandang hapon. Congratulations sa ating mga kabayang mga katutubo. Ayan, Attorney, maraming salamat po sa iyong pagtutok mga kabayan sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Director. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Sa ngalan po ni Yusek Odi at ng ating butihing kalihim, Secretary John V. Cremulya, ako po si Eva ng Department of Interior and Local Government, Public Affairs and Communication Service. Maraming salamat, magandang hapon. Ako naman po si Deo Macalma at ingat dahil may bagyo, Super Typhoon Leon. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, tumutok, makinig dito sa DILG sa DZRH Break Time.